Ang dahilan, makaraan ng 4 na taong pananamlay, muling namamayagpag sa Saudi ang networking business. May balitang Middle East si Roland Blanco. 70,000 riyals o 800,000 pisos sa loob ng 8 buwan. Ito ang kinita ni Jim Antonio sa kanyang spare time pagkatapos ng trabaho sa opisina. Binuo ni Antonio ang Legends Networkers, ang grupo ng mga OFW sa Riyadh na nasa networking business. Right now we're so active. And then kung makikita mo, we start to gain back yung trust ng mga kababayan natin pagdating sa networking business. Simula 2006, nanamlay ang networking business ng mga Pilipino sa Riyadh. Ayon kay Antonio, ang kawalan ng lisensya mula sa American manufacturer ng inilalakong produkto ang isa sa mga dahilan nito. May alinlangan din ng iba na magkaroon ng extra job dahil bawal ito sa Saudi Arabia, maliban sa mga lihitong trabaho ng mga OFW. This is a business of referral. Basically, this is not a job for people doing business with us. It's like going to the movie, you're happy with what you have seen, encourage mo mga kaibigan mo manood ng movie. Taong 2000 pa aktibo si Eli Salvador sa networking business sa UAE. Ang bagong networker na si Nad Saidula nanghihinayang sa mga oras na wala siyang ginagawa noon pagkatapos ng opisina. Bali, doble-doble na yung kita ko. So, every month, lumalaki pa yung kita ko dito sa part-time business ko. Tulad ng ibang produkto, aminado ang mga networker na hindi madaling magbenta. Hindi lahat ay nakukuha sa tamis ng dila. Ang pinaka-importante rito is people skills. Kailangan marunong kang makibagay sa tao. I hope marami pa yung mga kababayan natin and sana bumalik yung tiwala nila sa networking business because may pera talaga, and then lalo na sa produkto. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.